kapatid. Magandang hapon. Tayo ay live guys. Live sa mga oras na ito. Live tayo mga kapatid. Ganap na 3:35. 30 minutes lang tayo. 30 minutes. Before we proceed to our program this afternoon, God first, and seek first the kingdom of God and His righteousness. All of these things shall be added unto you, unto us, everybody happy. Tayo po yung manalangin. Mapagpala po namin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin muli ang kapayapaan, nakapagtanghal muli upang mapatuloy magsagawa ang gawain ito about sa health and wealth advocacy, lifesaver, life-changing, life transformation. Ito pa may kinalaman po sa Santi Barley Company. Ang halamang barley, Panginoon, yung bigyan ng basbas ang bendisyon upang patuloy na may tulong magkaroon kami pag-iingat. Maingatan po kami sa kalusugan sa panahon itong panganib po. Salamat po, Panginoon, sa mga leaders, sa mga successful, laligit sa company. Si Sir Joey Marcelo pang owner ng Santi Barley. Okay, pagpalaan niyo po ang business owner, pagpalaan niyo po ang mga barley user, pagpalaan niyo po ang Seventh-day Adventist Worldwide, pagpalaan niyo po APM, ECS, ASI Worldwide, at fellow Christian po namin, ang mga followers, ang mga Facebook friend po namin, ang mga sharer, liker, pagpalaan niyo po kayo lahat, Panginoon. Bigyan kami ng karunungan, katalinuhan upang makita namin ang mensahe na sa panahon ito na kailangan po namin mag-ingat. Kaya pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo higit yung mga patuloy na sumusubaybay, patuloy po sa lagi pong napapadaan sa aming live, nawa magkaroon po ng kalaman karunungan upang ang inyong panukala, Panginoon, na maingatan kami sa panahon panganib nito. Para po. Ganon din po, lagi po namin kasama sa aming pandemic hero. Pagpala niyo po ang FFC Worldwide, FLM Community, pangisiwan po kayong ba Espiritu upang aming mga panukala at plano na ayon sa inyo dakilang kalooban. Patawad po sa aming mga makasalanan, pandalangan namin sa pangalan ng Panginoon ang tagapagligtas. Amen po. Thank you so much. Alright, thank you kapatid na Ronald Anamo. It's watching. Happy Whisper. Happy preparation day for the Sabbath day tomorrow. Alright. Kaya po ay dadako po sa ating palaging tampok sa ating programa ang pagbabasa ng pagpapalala ng Panginoon. Tama. Ayan, mapatid. Ayan. Ayan po natin, patid, ang Friday. Alright, 28. February 28 po. Grabe, ang bilis ang panahon. February 28. March na naman. Bukas. March na po bukas, mapatid. Ngayon may mga programa tayong sunset, ano. Ayan, mapatid. Napakabilis ang panahon. February 28 po. Ayan, Friday. Sabi dito, karagdagang kaisipan po about sa atin na nasa panahon ito na tunay na naramdaman po natin kung saan ang dako ng panig sa ating sanlibutan ay nagpapaalala sa natatangkang, napipintong, mga kaguluhan sa panahon po natin. Subalit,
Nawa sawayin po natin mahal na Panginoon na hindi po matuloy ang mga kaguluhan ito. Sabi dito, wala nang mas malinaw na itinuturo sa banal na kasulatan kaysa sa ang Diyos ay walang pananagutan sa pagpasok ng kasalanan na walang di pangkaraniwang pag-alis ng biyaya ng langit. Walang pagkukulang sa pamahalaan ng langit na nagbigay ng pagkakataon para sa pagbangon ng rebellion. Ang kasalanan ay naghimasok na kung saan walang maibibigay na dahilan para sa presensya nito. Ito ay mahiwaga, walang pananagutan. Ang bigyan mo ito ng katwiran ay ang ipagtanggol ito. Kung si Satanas ay agad na pinawi mula sa pag-iral, sila ang mga pinaniniwalaan na pinaninirahan sa langit at iba pang mga mundo. Yung pumalungkot siyam na mundo, 9 planet, sa Earth pa binagsak si Satanas. Balit hindi natin alam, ay maglilingkod sa Diyos dahil sa takot at hindi dahil sa pag-ibig. Ang impluensya ng manlilinlang ay hindi sana ganap na mawawasak ni ang diwa ng paghimagsik ay lubos na mapapawi. Ang kasamaan ay dapat paintulutan na dumating sa kapanahonan para sa ikabubuti ng buong sansinukop sa pamagitan ng walang tigil na mga kapanahonan. Dapat kanyang mga paratang laban sa banal na pamahalaan ay makikita ng lahat ng nilikha sa kanila tunay na liwanag upang ang katarungan ay awa ng Diyos at ang kawalang pagbabago ng kanyang kautusan ay maitatag bilang mga prinsipyo, hindi dapat pagdudahan. Yan po. Ang huwag natin pagdudahan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Siya po makapangyarihan, siya po naglandang sa atin, siya po nagbibigay buhay, siya po ang nagliligtas, siya po ang nag-iingat po sa atin na hindi tayo mapahamak sa buhay natin ngayon. Kasi ngayon napakapanganib po, walang kabog-abog pagka nandyan tayo sa kung saan tayo naghahantay. Halimbawa, masasakyan, yung pala may darating na walang kontrol na sasakyan. Mayroon nga sa tabi ng sasakyan, bilang may dumating, mabuti nakaiwas po siya. Sabi, hindi pa panahon. Hindi pa daw panahon. Hindi po, nakita po kasi. Kung hindi nakita, wala, hindi makakailag, di po ba? Nakita niya, di makakailag po siya. Maiwasan po siya maipit. Pero kung hindi po niya nakita, ay siya ang pong target. Alright? Kaya, napaganda pong alert po tayo. Mapagmasid po tayo sa paligid po para makita natin panganib, maiwasan po natin. Maraming tao ang nagtataka kung paano ang isang walang kasalanang nilalang tulad ni Lucifer ay maaaring magkasala sa unang pagkakataon. Bakit mahiwaga at hindi maipaliwanag ang kasalanan? Paano natin maipapaliwanag ang unang kasalanan ito nang hindi ito ipinagtanggol? Ibig sabihin, bakit ang pagpapaliwanag ng pinagmulan nito ay katambal ng pagbibigay katwiran nito? Ikalawang tanong, bakit hindi kagad pinuksa ng Diyos si Satanas? Bakit kailangan ang kasamaan ay magpaintulutang dumating sa takdang panahon? Paano ito magiging para sa
ikabubuti ng buong sansinukob hanggang sa walang katapusang panahon. May takda po yun. May wawakasan po yung kasamaan. Alright? Kasi darating po yung araw ng Panginoon. 1,000 taon sa tao, 1 araw sa Panginoon. Yun po. Sabat sa Panginoon po yun, no? Kaya kailangan natin bigyan pansin na mga tanong nito dapat maikintal sa ating isipan. Ikatlong tanong, bakit napakahalagang maunawaan na ang labanan ng pagitan ng Diyos at ni Satanas ay hindi isang tungkol sa palakasan ng kapangyarihan lamang, kundi ibang uri ng labanan. Paano ba ang isang labanan tungkol sa karakter ng Diyos, kapatid? Karakter ng Diyos ang binibigay dito, emphasize. Ang karakter ng Diyos kasi pag-ibig, hindi niya kagad pinuksa siya sa Lucifer nung siya nagmithi, siya nagrebellion sa langit. Sabi ito, tungkol sa karakter, magkakaroon ng kahulugan sa mga paraan na hindi maaring gawin ng isang labanan tungkol sa kapangyarihan lamang. Ika-4, paano ang maunawaan na ang likas ng labanan ay nag-aalis ng lambong sa mga paraan na kung saan ang iyong sariling buhay ay maaring maging isang maliit na larawan na pangsasinukop na tunggalian. Sa anong mga paraan mo ngayon mararanasan ang katotohanan ng hangganang ito? Paano ka dapat tumugon sa mga paraan na nagpapakita kung kaninong panig ka talaga? Yun. Tinatanong tayo talaga kung kanino yung panig, is kay Lucifer o sa Diyos, Pero kung ating ginagawa hindi kalooban ng Diyos, automatic na sa panig tayo ng kaaway. Pero pag ginagawa natin pawang kalooban ng Diyos, ayun, tuklasin natin ang kalamang yon. Kung ating ginagawa ay kalooban ng Diyos, kapatid, para hindi tayo madaya. Alright, tutungo na tayo sa ating pangalaga nating pisikal para hindi tayo madaya ni Satanas na tayo hindi nahayaan niya magkasakit, at tayo binibigyan niya ng maingatan po ating kalusugan. Alright? Opo. Kasi pag hindi tunay na malungkot po ang ating maranasan. Alright? Yan. 72 pesos. Yan. Mayroon po tayong promo sa lahat na order nito. May giveaway po tayo. Barley coffee, barley choco, at napkin. Pili lang po sa tatlo kung order po kayo, I-PM na lang nyo po yung lingkod para ma-assist po kayo, para matulungan po namin kayo. O kaya gusto nyo ma-avail ang ating product na discounted, mayroon lang po tayong prosesong gagawin po, Papasok lang tayo sa system ng company. Ma-register po tayo, Ma-register po tayo. Libre po ang registration. Bibili lang po tayo ng product. Doon na po. May requirement po yan. Hindi tayo hingian ng pang-registered. Tayo gusto ng company maging malusog. Kaya bibili lang tayong product. Bonus na po ang registration. At makapasok na tayo sa malaking negosyo. Alright? Global business. Pwede tayong kumita ng dollar, piso. At the same time, kung gagawin po natin, pagtutulungan po natin, Yan, pinagsikapan po natin magkaroon ng malakas na samahan, malakas na teamwork, malakas ng teammates, at malakas na collaboration sa mga bawat leader, build leader, at promote all the time. Ayos.
Alright. Green na naman ito ating barley. Ito napakalaga sa ating katawan itong green na to. Ating tuklasin, ating suriin, ating i-google para malaman natin ano bang mga benefit ng barley mayroon na makukuha po natin dito. Yan. Bakit lagi po natin itong pinopromote? Alright? Para malaman po natin kalagahan ng barley na nilalang ng Diyos na sa harapan po natin. Alright? Ayan. Nakikita po natin. Okay? Wow. Terrible. Very good. Okay? Ayos, mapatid. Alright. Magandang hapon po sa atin, ha? Ayun. Nagpapalakas po tayo ng ating immune system sa pamagitan ng pag-inom ng barley araw-araw. Ang senior po, enough na po yun po sa CAD. Sa umaga, sa hapon. Pero pagka mayroon tayong concern sa health, titingnan po natin kung malala na, dapat po mag-undergo tayong temple healing. Take barley every 2 hours. Round the clock. No? Yeah. Take once a day, every 2 hours, round the clock. Yun po yun. Para makuha po natin temple healing. Cleansing, mabe, sa healthy pa na cleansing, yun, 3 times a day. Or, pagka medyo may concern talaga, yun, 5 sachet a day. Alright? Okay. Ayan. Okay. Inom na po natin. Lagyan natin ng konting tubig. Yan. Thank you so much. Tuloy tayo. Ngayon po ay 10 minutes na lang po tayo, no? 10 minutes na lang po tayo. Hanggang 4 o'clock po lang tayo live po natin. So, nakapaglingkod po tayo. Kahit pa paano, no? Kapatid na Ronald Anabo for what? Saying today. Thank you so much for you. God bless us all. Ayan. Ang bilis ng panahon, ano? Bukas po, March na po. Ako. Anniversary namin, 28 ng March. Anniversary ng kasal po namin. Alright? Sino kaya magpapa-anniversary sa atin dyan, mga viewer? Alright, Digal pa mo, Digal. Ito po, ang uniform po namin sa Santi Barley. Lagi yung suot para kita tayo very loyal po sa Santi company, no? Alright. Santi po is pangalan ng company. Santi means wellness, health. French word po yan. Yan po. Santi Barley. Yun, grabe ano. Alright. Kaya napakaganda po. Dito tayo sa company. Ito talang seryoso. Ginagawa ang company na maging maging epektibo. Maging kalidad, quality.
At talagang pigsikapan ng company na ayon po, tunay na pati yung plantation, talagang pigsikapan maging pag-aari ng company. At yung processing zone, paano na magiging literal na powder, pag-aari din ng company. Kaya alagang-alaga po ito, no? Talagang pigsikapan, talagang papakinabangan ng mga user, ng mga member, yung nais manatiling malusog, no? Yung laging kinakain natin kulang, no? Kulang sa ating pangailangan katawan natin. Kasi bakit kulang? Lagi pong asa sa mga restaurant. Lagi pong asa sa karihan. Lagi pong asa sa magpaluto sa iba. Hindi tayo makapaghanda ng sarili natin kapag lagi tayong busy. No? Busy pa rin. Kulang pa rin ang income. Ang ginagawa, double job na. Konting tulog na lang, kulang pa rin. And the end of the day, ang bawi ng kalusugan, matindi po. Yan. Kulang pa yung pinag-ipunan. Yun na malungkot. Kulang pa sa yung pinag-ipunan, di po pa. Kaya, ang napakapalad natin mapatid kasi nandito tayo sa wellness industry na Santee Valley na patuloy natin pinapromote, pinapaliwanag marahil ito'y kalooban ng Panginoon bawat sa ating matulungan na hindi po mawindang ating kalusugan mapatid. Kasi matindi po ma-hospital ngayon o nakakarindi po lalo pag walang nag-sponsor, walang nagpaalwa, walang nagbigay, nag-donate, talagang nakakaiyak mapatid. Alright? Lalo pag emergency. Kaya napakaganda po na may savings, ano? May ipon, may pira sa bangko para anytime magandang matinding pangailangan, hindi tayo nangangapa sa dilim. Mayroon kasi mga pasal dilim. Baka makapa natin palaka na maraming ngipin at pag tayo kinagat, lalong dadagdag ang problema po natin. Di po ba? Kaya napakaganda po. Yun, 5 minutes na lang, ano? 5 minutes na lang ating gugugulin na panahon. Kaya ngayon ay 5 minutes na lang po ating gugugulin sa live po natin. Alright? Kaya tayo ay shout out na lang po. Friday po ngayon. Ngayon po preparation day for the Sabbath day tomorrow. Nasa Lokban po kami tomorrow kasi may pang ASI meeting. ASI, pagsit ng officer at sa kakausap tayo sa mga tao, ipapaliwanag po ang purpose na bakit kilalanin natin ang bali na siya mangalaga sa ating kalusugan. Di po ba? Alright. Yun. Para at least para tayo hindi magkasakit. Para pag edad na tayo, kasi pagdating ng 40, hindi na yung palakas, kundi pahina na. Malungkot, habang pahina na yon, tayo ay nalumpo, tayo na paralyzed, tayo ay nabaldado. At kasi nawindang po natin internal organ, no? Na-stroke, grabe yan. Karoon ng cancer, diabetic, dialysis, naku. Ay, ayaw natin maranasan yan. Ayun po, huwag na natin panghinayangan na ibibili nating barley, no? At matutulungan pa tayo, may kinalaman po sa pangkabuhayan. Alright? Ayun po. Ano lang, konting aral, konting pansin, konti lang yan di ba? Konti lang. At yan mula sa maliit, sa kakonti, patungo na sa parami. Parami na po. Yun, tungkol doon sa ating negativity sa networking, marahil mabago na po tayo. Huwag tayo magalit sa networking, magalit po tayo sa networker. Yan. Doon naman sa structure na pyramid, ay walang issue po yung kapatid kasi nasa atin naman desisyon kung gusto natin mabago structure na diba? Umpisa tayo sa baba, huwag sa taas. Kasi pag sa taas ang umpisa, pag lapad sa pababa, pyramid ang tingin natin na negative po tayo. Ang malungkot yan, baka na pinapahanap sa ating produkto
hawak na nagpipiramid na yan. Ay hindi natin kunin kasi kamo ang nagdadala pyramiding. Kaya may pagbabago po yan. Sa atin naman pagpili, desisyon, pasya. Kaya pagpalain po tayo mga kapatid. Magandang hapon po. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon uli kung saan tayo dako ng salibutan na napaparatingan ng inyong lingkod. Pabalita about sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang nilalang na natatangi. Only bali mapatid ang pinakamagandang halaman sa salibutan ito na walang kagaya, walang katulad, na hindi pinag-uusapan sa mga ordinaryong usapan, kundi sa pangmalakasan po na pangkalusugan ito, mapatid. Okay? Before we end this life, is always remember God first and seek ye first the kingdom of God in His righteousness. All of these things shall be added unto you, unto us, everybody happy. Tayo po ay manalangin, mapagpala, mabagay ka po sa lahat, Diyos mga pangarihan, amang katastasan sa langit pong tahanan. Salamat po sa panahon ito na hindi po nagkaroon ng interruption ating live. Makapaglingkod po tayo sa ating mga kababayan na naghahanap ng mga karagdagan o pangalaga sa kalusugan upang hindi po magkaroon mahigpit na karamdaman. Salamat po Panginoon sa pagbibigay karoon ng kalaman sa bawat sa amin. Salamat sa patuloy na tangkilik namin live. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon sa tagapagligtas. Amen po. Thank you so much. I love you all. I love you all. Bye. Thank you so much.